Yes, hello mga bossing. Panoorin natin tong video na to mga boss. Na ang bao-bao na grabe ka pangit mga bossing. Hindi pangit ha. Grabe ka sira mga bossing. Papagandahin nila yan. Ibabalik nila yan sa mukha ng dati bagong bili. Yan. Na mga boss, tingnan nyo naman oh. Di ba? Ang galing oh. Ang galing. Ang galing pa, no? Ah, grabe mga boss. Ito yung dahilan mga bossing sa pag matagal na yung babao at saka napabayaan nyo na yung mga apakan, yung mga ano niyan, siguradong magkakaganyan mga boss. Lalo na pag mayroon kayong mating, tapos hindi nyo na pansin na natutuluan na pala yun ng sabaw ng isda o di kaya galing kayo naligo ng dagat, mga busing, basa. Tapos pumunta doon sa mating. Magkakaganyan mga boss. Kaya yung iba, sinasabi na after a year daw, masisira na daw yung bao-bao kasi parang lata. Totoo naman mga boss, pag hindi inaalagaan, maging ganyan talaga o tingnan nyo naman. Maging ganyan talaga. Kaya ito yung mga kinakansyaw nung mga hindi bao-bao lover na ay lata lang naman yan, mabilis lang naman yan masira. Totoo naman talaga mga busing na magkakaganyan talaga pag halimbawa hindi nyo naalagaan. Tingnan nyo naman oh, grabe. Binaklas na nga lahat yan mga busing oh. Binaklas na niya. Binaklas na nila. Yan niya. Binaklas na nila kasi wala, hindi naman ma-wielding at ma-wielding yan. Tingnan nyo oh. Grabe na yung sahig niya. Oh, tingnan nyo oh. Tingnan nyo naman oh. Ah, grabe na. Ilalim. Kaya pala mga busing no, pag yung mga FI, ang mga wiring pala niyan sa ilalim no, kaya ingat-ingat kayo. Pag halimbawa, dumadaan kayo sa baha. Ito, I'm sure mga busing na carb ito. Kasi, nasa mga ano na to, nasa mga 8 years na siguro tong bao-bao na to. O 9 years. Yung iba nagsasabi mga boss na pagdating daw ng mga ilang taon, ano na daw yan sira. So, hindi rin. Kasi sa Trinto mga bossing, sa Trinto Agusan, nung ako'y nagda-download nung 2017, early 2017 mga boss, may bao-bao na nagbiyahe o ng Agusan, Trinto Agusan. Papunta ng Lagkilaan, papunta ng Pulanlupa, ng mga carb. Pero nung binalikan ko siya mga bossing, noong last 2023, noong nagba-vlog tayo sa ating page sa Edsel Cap Music Collection mga boss, makita naman natin mga boss na yung mga bao-bao doon na 2017 pa, na hanggang ngayon, tumatakbo pa rin at saka binabiyahe pa rin nila. So, nag-interview na nga natin si Manong no, na yung driver doon mga bossing na hindi pa daw na overhaul. Kung may napapalitan man sila sa mga pisa, mga busing sa bao-bao, ay yung mga lining lang. Yun lang ang nasisira kadalasan. So dito naman, sa mga bao-bao, mga busing, kaya marami bumibili nito kahit tawagin natin mga boss na magkapantay lang halos sa presyo ng bunggoto at saka transformer na laging kinukumpara dito sa bao-bao no, na kung bibili daw sila ng bao-bao, transformer na lang. O di kaya yung mga 4 wheels na lang. Depende kasi yan mga bossing sa paggagamitan mo. Kung gusto mo pambiyahe, ito bao-bao ang kuhanin mo mga bossing, kukunin nyo. Kasi uutangin nyo kahit mahal ito. Kasi una, kaya maraming kumukuha nito kasi mahina lang kumain ng gasolina. So ito mga boss, marami na tayo na interview last year. Noong talaga nito, nag-content talaga tayo ng bao-bao na ang bao-bao mga busing ay parang motor lang na 150 kung kumonsumo to ng gasolina. So ang 1 litro nito mga boss, tumatakbo daw to ng 40 kilometers to 50.
So, ang iba mahina pa. So, ang pinaka mahina talaga ha, na napansin natin, ha, na lagi nating napagtanong, ay itong Badya RE. Ito yon. Pero carb ito mga bossing ha, magka ano ng konti ang carb at saka yung FI. Yung FI kasi mga bossing ay consistent, yung ano niya ay consistent, yung oo, yung ano ng ano niya, bigay ng gasolina niya, hindi yung minsan malakas, minsan hindi kasi karayom yung umaano. Ang FI kasi ang nagko-control yung ano na, computerized na siya. Na ito mga boss, pinalitan nila ng ano. Ano to? Pinalit nila. Ano din. Pinupukpok, hindi plastic yan. So gumawa na sila mga bossing na hinulma ng ganon din. So yun ang ano mga bossing no sa mga FI, kasi kung yun lang talaga ang nakaprogram na bubuga ng gasolina niya, ayun lang talaga. So unlike sa mga cart na karayom na minsan ano mo, siyempre yung karayom mga boss pagdating sa ganon, bubulwak yung gasolina mo ng husto. Sa maliit na ang umano doon sa medyo sa ano niya sa butas niya. So ginano nila mga bossing, maganda talaga mga bossing no, na ang ipang ano mo ay hindi yung welding, yung ito acetylene. Ako mga boss, nag-welding din ako pero hindi ko pa na-try talaga na gumamit ng acetylene. So yan mga boss, saan ba tayo sa kwento natin mga boss? Ay maraming kumukuha ng bao-bao mga bossing dahil ito nga, kahit mahal ay mahina lang kumonsumo ng gasolina. Ang pinaka ano ay Bajaj RE FI. 'Yon ang pinaka mahina kumain ng gasolina. Parang ikumpara mo siya parang 150 na motor. Ang pangalawa mga boss, itong TBS at saka Piaggio. So wala pang ano talaga mga bossing na kung saan sa kanila talaga ang kuan pinakamahina, pero palagay ko mga boss ay itong TBS. Pero itong Badya RE mga boss, hindi pa nakakuha ng mga bao-bao dyan. Itong Badya RE ay mahina siya kumain ng gasolina mga bossing, pero mas mabagal siya ng konti. Kung gusto nyo, kung mabilisan ang gusto nyo, mas mabagal siya ng konti kaysa TBS. So aminado naman ang iba niyan kasi marami nang nakatry na hatawan sa paahon at saka sa patag mga bossing. So ang TBS kasi mga boss ay malaki yung ano niya, piston ring niya mga boss. Malaki ang piston ring niya. Ito naman TBS. Ito namang RE mga boss, medyo maliit-liit ng konti. Kasi ang makina nito ay 200.19 man siguro. Oo. Mas mataas-taas ng CC ng konti ang TBS mga bossing. Kaya lang naman ito mga boss, sulit na tumunaw ng gasolina itong Bajaj RE sa napagtanong-tanong natin kasi dalawa ang spark plug nito na bubuga doon, doon, susunog doon sa gasolina. Kaya sulit na sulit. Kaya siguro mga bossing na mahina siya. Ang TBS naman ay isang ano lang yon, spark plug lang. So mga boss, tingnan nyo. Malapit nang maayos talaga Siguro mga boss, yun ang dahilan na yun ang pinakadahilan. Yun ang pinakarason mga bossing na konti lang maraming kumukuha ng mga bao-bao. Pero kung anuhin nyo naman mga bossing talaga, kung gusto nyo mag 4 wheels, maganda din naman ang 4 wheels mga boss, lalo na pag transformer na may aircon pa, lahat na maka pero diferensyado mga boss sa gasolina nga. Gasolina ang pag-uusapan. Kung panghanap buhay mo mga boss, halimbawa mamalingki ka lang, halimbawa may pupuntahan ka lang dyan na nagtitipid ka ng gasolina, di magbao-bao ko na. Kung pambiyahe, di hindi ka malulugi. Kumbaga mga busing, mayroon ka pang mauuwi sa pamilya mo, mayroon ka pang maiipon. Kasi kung halimbawa yung transformer ay
Hindi lang tayo magbanggit ng ano ha. Yung 4 wheels ay, yung ano na yan, mga boss, ay mabagal, mahina lang kumain ng gasolina. Matagal na yan, napakatagal. Matagal na yung binabiyahe. Matagal na yan. Dati pa, wala pa ito. Wala pa itong mga taga-Indian na ito na pumasok dito sa Pilipinas. Ito lang naman ang nakakalamang sa kanila kasi sa malayuan, hindi nag-overheat. Wala pa tayong nakikita ang bao-bao mga bossing na umusok. Ako wala pa. Sa totoo lang wala pa. Hindi nag-overheat kahit i-travel mo to ng napakalayo mga boss, hindi nag-overheat ang mga bao-bao. TBS, Piaggio, at saka Bajaj RE, hindi. Walang ano na ganyan. Tapos wala kang nakita mga bossing na ang bao-bao ay umusok. So, ang ibig sabihin na mahina ang maintenance. Kung mag-overhaul ka niyan, wala pang 15 mil yata yan, na-overhaul ka na. Kung sa mga 4 wheels, mga busing, pag umusok yan, na-overhaul ka, mga piston yan, ang laki ng gastusin mo mga boss kasi maraming piston yan. Ilang valve yan, mayroon. Yan manda na mga bossing. Yan kaya yon ang pinaka explanation yan mga boss. Kahit ito ay binabawal kahit ito ay binabawal sa highway kasi magaan nga siya, 3 wheels lang, hindi pumasa doon sa requirements ng LTO na 4 wheels dapat, pero 2 wheels mga boss tapos mabagal lang siyang tumakbo, yon magaan, kaya may siya, hindi siya pinagbabawal. Pero yung pinagbabawal na yan mga boss sa 2 syudad lang na yan dito sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro at saka sa sentro ng Davao. So yan, bawal yan doon. Kasi may nasasagasaan na mga naka-franchise na mga nakataksi. Nagbibiyahe na taxi mga boss. So binabawal sila ng LGU. Pero yung bawal na sinasabi ko mga boss, upon considering yan, ulitin ko mga boss, upon considering yan sa LGU. Mayroong iba kasi na sabi, Yasmi, nasimod ninyo. Wa ninyo basahan na upon considering dito sa second stanza, mag-google mo. Uy, mag-google mo. Upon considering na sa LGU, mga busing, kung pababiyahiin ba sila o hindi. Kasi sa Maynila nga mga busing, sa Quiapo nga, mayroon nga doon na mga bao-bao doon na nagbabiyahe sa Maynila. Na nga yan Kaya tawag itong bukyo doon. Dito naman, Dulog, Umbak, Bao-bao. Maraming tawag ito sa Mindanao. Excuse me. Finishing na sila, malapit na. So yan mga boss, sinasabing bawal kasi 3 wheels hindi pumasa sa requirements ng LTO. Pero dapat mga bossing kung halimbawa dyan sa Cagayan, dapat hindi na nila pinapayagan yung mga tindahan dyan na magbinta ng mga bao-bao para hindi mabili yung mga tao. Tapos hindi magkakaroon ng problema kung sakasakali mga boss kung hindi nila pabiyahin kasi binibili nila yan para magkaroon ng makabiyahe sila o magkaroon sila ng pera. Ang ganda na lang ganda ng tinder nila ganda pwede gayahin to ba wala pa akong nakikita ng tinder. Ang ganda uy, gayahin nyo to di ba mga bossing? Dapat hindi na pinapayagan na magbenta sila. At saka pagdating sa LTO mga boss, hindi na pinaparehistro. Oy, hindi kami dyan, hindi pwede yan dito sa Cagayan. Dapat ganun. Pero dito sa Davao mga boss, sentro lang naman sentro lang. Pinapaliwanag ko sa inyo, sentro lang kasi dito sa Tibungko, Davao na yan. Mga bao-bao nagbibiyahe dyan. Kalinan, mga bao-bao. Shout out ko sa Teamworks, Kalinan, Kang Dungay, dyan sa Turil. Yan, part na yan ng Davao mga boss. Pero hindi yan sa sentro kasi ang nakabiyahe dyan ay taxi. So, sa Cagayan, sa Davao, pag pumasok kayo kahit naka-private kayo, huhulihin kayo. Alam nyo kung bakit. Kasi, since na nga wala silang inaalaw na namamasahero, mapaghinalaan kayo kahit sabihin nyo napaka-private yan. Kahit yung tinapay, binibili na nagbinta ng tinapay, hinuhuli nila. Kasi, baka, yung iba naman baka sabihin magkahatid lang kami doon pero
pasahero pala yon. So, sabihin naman, magkamag-anak lang, ganon. Kaya dapat mga bossing, no, na dinidiscourage na nila ang pag-display dyan ng bao-bao. Pag pag-display pa lang, hindi na pinapayagan. So, kanila yan mga bossing. Pero yung kasi, sinasabi ko lang ito kasi marami kasing nagbabashing na, ay bawal yan, bawal. No, yasmi, mga simod nyo. Bawal. Bawal ang three-wheelers. Matagal na yung batas na yan. Yes, matagal na yan. Pero, lumaki na lang tayo ng ganito. Natuto na kayong mag-Facebook. Mag-Facebook mga boss. Ano ba yung three-wheelers? Ano ba yung sidecar? Three-wheelers yan. So, include yan doon sa bawal sa highway. Pero upon considering, di ba? So, yan mga boss. Ganda na oh. So, nasaan ba tayo? Ang kwento natin doon, balik tayo doon sa... Kaya ito nila binibili. Gusto ko magkape. Kasi nga, mabagal lang kumain ng gasolina, mahina. Hindi pala mabagal, mahina lang, Bisaya. Mahina lang kumain ng gasolina, mga bossing. At saka, kung ibabiyahe mo, sa ano yan? Depende yan sa purpose. Pero kung gusto niyo na pang pasikat-sikat na maganda, aircon, maganda talaga naman ang 4 wheels. Maganda. Ang ganda talaga. Ang ganda yan. Transformer, ang ganda yan. At saka bunggo, maganda yan. Mas lalong maganda. Kung mabigat yung mo, dalhin mo, ay magbunggo ka na. So nga lang, yun nga, pag nasisira, malaki din ang gastos. Ito, sa napapansin natin, sa nakikita ko, gulong lang. Tapos yung mga atsitsi dyan sa mga wiring, yan lang. Yung pivot pin, yan lang. Pero sa ilalim ng makina, kunti lang. Kunti lang, kahit sumali pa kayo sa group ng mga bao-bao. Kunti lang. So, thank you for watching. Forward natin ng kunti. Basta thank you for watching. Paki-follow. So, ano lang to? Itong vlog na to. Hindi ko masyadong ini-edit to mga boss. Kung may mali tayo, pasensya na. Kasi, itong cellphone ko, madaling malubat. Pag nag-edit-edit pa ako, naghahang pa.